Good morning, at ito si Pastor Ruel and we are in our mentoring session, 5 minutes mentoring session. Kasi may nagtanong sa akin, dapat ba na pagbawalan ng pastor ang pagpasok sa relasyon ng mga kabataan sa church? So, sasagutin natin. No? We'll answer that question. It's very interesting na that someone would raise that question. Kasi gusto kong palalain. Gaano ba kalaki ang authority ni pastor sa buhay ng mga Kristiyano? Ito po ang aking tugon diyan. This is my personal appreciation. Number one, hindi dapat na sinasaklawan ni pastor ang authority ng parents ng young people. No, hindi dapat. Dapat siya ay nagagabay, nagka-counsel, nagbibigay ng warning, pero to the point na pagbabawalan, I don't think na trabaho ni pastor yon. Dapat yon ay trabaho ng parents. Now, some of you might not agree with me. It's okay. It's okay. Kasi kung bakit ko sinabi yan, kasi gaano ba ang kalaki, kalawak ang authority ni pastor sa buhay ng mga young people? Or ng mga pamilya, ng mga mananampalataya? Ang sagot ko po dyan ay wala. Wala siyang authority. Kasi the church belongs to the Lord Jesus Christ. Ang mga pastor, ang mga leaders natin, spiritual leaders natin, they are just managers. They are managers. The church belongs to the Lord Jesus Christ. Remember yung mensahe ng Panginoong Jesus regarding the talents, no? Remember that? Na yun pong mga talents na yan ay hindi po ibinigay kung kani-kanino pinili, no? Merong binigyan ng 5, binigyan ng 3, binigyan ng 1. So alam naman po natin na nabasa po natin na yun po ay that they will account for anong ginawa nila doon sa talents. At sabi nung mayroong 5, yun, kinalakal niya at kumita siya ng 5 pang talents. At sabi ng Panginoon, good, no? And faithful servant, no? At siya ay pinigyan ng kapahamalaan sa 5 pang mga syudad. Ganon din yung nangyari doon sa 3, no, na binigyan, o 2 na binigyan, no? The same commendation. Pero yung isa na binigyan, ang ginawa niya, natakot siya, so kanyang binaon lang. At syempre, alam naman natin na kinuha yung kanyang talentong binigay ng isa at ibinigay pa dun sa mayroong 5. Alam niyo mga kapatid, ang mga pastor ay just like that, servants of God na binigyan ng responsibility, whether it's a mega church or middle-sized church or a small church. Ito po, they all belong to the Lord Jesus Christ, no? At again, ang ating authority does not supersede nor become over the authority of the Lord Jesus Christ. Yan po ang aking take, no? So, inaanyahan ko po kayo, kung meron kayong mga katanungan, sasagutin ko, bigyan ko po ng opinion. At syempre, lalagyan natin ng salita ng ating Panginoon. I pray na with what I said ay magbigay ng kaibang kaisipan po sa atin bilang mga mananampalataya. So, pagpalay po tayo ng ating Panginoon. I invite all of you to please subscribe to our channel, Abundant Life TV, at tayo po magsama-samang muli. Kung meron po kayong mga katanungan, again, ask away, I will answer those. At also, kung meron mga bagong awit, no, or mga worship songs, gospel songs na lalabas, magbibigay din po ako ng opinion dyan. So, watch out for that. Again, subscribe, share, and support Abundant Life TV. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you today.